Magandang umaga po. Ang topic natin ay kakaiba. Pero this is a mockery of the present system. Yung present system natin na full of trickery, treachery, and full of robbery to be to be more brutal about it. So ito po ang ating ipapakita ay yung paborit ng bayan sa ngayon, si Kiko Barzaga, yung congressman ng batang-bata o Gen Z na tinatawag. So, ito po, analyzehin natin. Nagpapaalam ako kay Jessica Soho na gagamitin ko sa komentary ko ang kanyang interview kay Kiko Barsaga. So, please understand. Para naman, total nakakatulong din ako sa iyo sa para mabasa, makita ng aking mga subscribers ang iyong interview at makakatulong din sa iyo. At on the other hand, makakatulong din sa akin kasi ang ganda ng interview mo. This is not intended um, to lay claim that this is my work. No, my work is only limited to my comments on every question that Jessica Soho would ask of Kiko Barzaga. I love this guy. Okay, let's start. Ito po si Kiko Barzaga. Okay, una sa lahat, ang kalaban ko talaga ay si Martin Romualdez kasi siya yung mga nag-issue. Siya yung doon nag-umpisa lahat ng mga issue ko. Tapos si BBM naman, nisip ko, oy, baka protektahan niya si Romualdez. So kinalaban ko na din si BBM. Kita mo? Can you imagine that? May makita ka bang bata, 26 o 25 years old? So, ganun gagawin? Ako na impression ko siya napakasyadong confident niya. She's so overconfident, no? Ang tingin ko, pero to the point of kailangan din talaga yung isang bata magiging overconfident para kapagsalita. Because if you lack confidence, you are timid. You are afraid of speaking up. Pero ito naman talaga napakagaling na bata ito. We will learn from him actually. He is so young, hindi pa nakagraduate, nag-aral sa De La Salle University Dasmariñas, hindi siya gumraduate kasi he has to attend to the commitments in politics. Kasi maaga siya pumasok sa politika. So, dahil pumasok sa politika, tinigil niya muna yung kanyang pag-aaral. Pero eventually, he would want to finish his schooling at the newly founded City University, the pamantasan ng lungsod ng Dasmariñas as a veterinarian. Titingnan natin. Okay, let us proceed. So hindi totoo yung sinasabi nila sa'yo ni Congressman Puno and the others Anong hindi totoo? Tingnan natin. who are questioning your mental fitness. The burden of proof lies with them. Kung sila yung magsasabi na baliw ako o may problema sa utak ko or I'm mentally unwell, then they are the ones who have to prove it. Okay, kita mo, galing na sagot. No? Unang-una, bilib ako sa kanya, hindi siya nahiya sa kanyang mga akusasyon laban sa kanya. He takes it as it is and then he would reason out why. Tapos ang galing pa ng reasoning niya. Pono is not a doctor. Ay wala siyang karapatan para magsabi kung may sakit ako sa utak o wala. Bakit ka daw ba meow ng meow? Kasi mahilig ako sa posa. Bakit ka meow ng meow? I wish, why are you keep on meowing? Because I'm fond of cat. Sabi na parang, oy, abnoy yan. Nung ginagawa niya, hindi yan yung gawain ng mga normal. Kasi sabi ko, ang response ko naman yun kay Kong Ferrer of Gentry, ang response ko naman sa kanya, ano gawain ng mga normal na congressman? Magnakaw? Tinanong siya. Kasi marami nagbasa kanya. Ano bang gawain ng normal ka ba, Kiko Barsaga? Yan bang gawain ng normal na congressman? Sabi niya, hindi. So, anong normal na gawain ng congressman? Hindi magnakaw. Okay, i-proceed natin dito. Congressman, ano na ba nangyayari at this hour? Well, honestly, hindi natin alam. Ang daming iba-ibang mga sinasabi sila na posibleng si
Boji D ang magiging speaker o posibleng hindi mag-resign si Speaker Martin Romualdez, posibleng iba-iba. Okay. Because it's a very chaotic time right now. Si BBM, ano na siya, parang nawawala na yung support sa kanya ever since na nag-announce ng resignation si House Speaker Romualdez. Maraming mga tumatawag sa akin, mag-message sa akin from Armed Forces, PNP, mga reservists din, na natanong nila kung magkaka-EDSA na ba tayo o people power na ba to, matapos na mawawala na ba si Marcos? I noticed Pero mo yung mga sinabi ni Kiko Barsaga, hindi nagsisinungaling batang ito. That means si talagang delikado ang pundasyon ng pagiging Pangulo ni BBM. Sigurado ako totoo yung sinasabi ni Kiko Barsaga na may mga tumatawag sa kanya, ng mga sundalo, mga pulis, ako ano pa. So, asking about the solidity of the presidency of BBM. So, yan po ang dyan. Ngayon, good morning po. At si Pastor Rodi Rabi, magandang umaga. Si Sir Indio Lacona, good morning. Maayong buntag. Si Conrado Alipio, Mayap Aabak, lalo na sa lahat ng mga kabalin ko. So, naimbaga bigat sa mga kapsat ko. Ito, pakinggan natin isang matalinong congressman na hindi pa nakatapos sa pag-aaral. So, ang level ng assessment ko, ang level ng kanyang intelligence, more than that of Mark Zuckerberg. Titingnan pakinggan natin. ito ka sa labas. Yung ibang mga congressmen nandun sa loob pinapapasok. Ano yun? Ayaw kang papasukin? Ngayon din na, andun siya sa labas, kumakatok siya, gusto niya kausapin si Martin Romualdez. Hindi siya pinapapasok. So ang tanong sa kanya ni Jessica Soco, hindi ka papasukin? Ba't andun ka sa labas? Anong ginagawa mo ron? O itong sagot niya. Hindi, may pending meeting ako with Speaker Romualdez, kakausapin ko siya, parang mag-hi lang, and sasabihin ko sa kanya, hey, kumusta? Because we've only spoken at least three or four times in my life, at hindi kami masyadong nakapag heart-to-heart conversation. So gusto kong sabihin sa kanya, hey, bye-bye. Bye-bye, crocodile. Bye-bye, crocodile. Sige. Sarin mo siya? So natalo ko siya. Sabi ko, I call for the investigation speaker, tapos announce ko sa page ko na, I will take speaker's position. So ngayon, mawawala na siya speaker. Well, hopefully, mawawala na siya speaker. So syempre, sasabihin ko, ganyan yung mangyayari sa ating mga corrupt na official. Kung gusto mo maging corrupt, kung gusto nyo hayaan na billion-billion ng mananakaw sa pera ng taong bayan, di syempre, you deserve that. What makes you so sure? Bakit mo nasabi na sigurado ka na magnanakaw si Romualdez? Itong sagot niya, makinig kayo. Nahaharapin ka niya after all the things that you've said against him. Well, I believe in his bravery, or at least a small amount of bravery, in being able to face the adversary that beat him. Kasi, syempre naman, natalo ko siya. Talo na siya, ayaw na sa kanya ng taong bayan. Wala talagang may gusto kay Romualdez. And I think people are viewing this as a step towards positive change. Pero ang rest back naman, Di ba? Talagang tahas ang sinasabi niya. Medyo pabilisan natin para mabilis tayo. Pabilisan natin ang conversation. Okay. Siyempre, very clear naman siya masabi, talo na siya eh. Pag magnakaw ko talaga, mawala ka talaga. Yan ang simple message niya. nila sa'yo, you're not well, you're unwell. Di ba si Congressman Puno was insinuating that you may not be mentally fit. Well, first of all, si Congressman Puno hindi siya isang doktor. Yan naman sagot niya. Sabi na ko na si Congressman Puno ay tingin sa iyo ay hindi ka tama utak mo. Ano sagot niya? Well, una-una si Puno ay hindi naman doktor. Or any form of medical professional. So, he has no basis of saying that. And secondly, siguro, crazy talaga ang lalaban kay Romualdez nung panahon na yon last week. Kasi siya yung pinakamalakas na tao sa buong Pilipinas noon. Siya at si Marcos. Silang dalawa yung may control ng Kaya nga, dahil siguro kinakalaban si Romualdez at very crazy if anybody among the congressmen would fight against Romualdez, you're like just a crazy man. Kaya ang tawag siya crazy man. buong budget, lahat ng mga issues ay galing sa kanila. Like sila yung pinaka-mastermind ng lahat ng
masamang nangyari nung flood control. Mastermind sa lahat na nangyari sa flood control ay si BBM at saka si Martin Romualdez. Yan, that is according to Kiko Barzaga. Going against them, parang it's political suicide. And it's just not just political suicide, it's also personal suicide. Kasi baka mamaya patiin nila ako or ipakulong nila ako. There's only a crazy person could do such a thing, and only a crazy person could think of such a thing. But sometimes it takes crazy people to change corrupt systems. Pasensya ka na, Congressman Barzaga. I know there's data privacy, especially when it comes to your condition or your health, di ba? But you're a public person, you're a Yes. congressman. So can you categorically state ano ba talaga ang the state of your mental health, if you can say so? Well, I have Another not been word, diagnosed of another anything. buwang ka ba? Kasi ang mangyayari dyan is, kung sakaling may nakikita na may problema sa pag-iisip mo, edi pupunta ka sa psychiatrist, they will diagnose you and then they will prescribe pills. But I have not really been diagnosed of anything. Ano, may mga iba-ibang nagsabi na baka ganito ka, maybe you have some autism or something because of the different way I act. Pero regarding all neurological tests, like for example, I got, yung sa LTAP, wala akong problema doon. I was able to Nakakuha siya ng LTAP para sa gun license. Ibig sabihin, hindi maayos ang utak niya. purchase a firearm. Sa reserves naman, wala din akong problema sa neuro doon. In all forms of neurological tests, I have passed. So hindi totoo yung sinasabi nila sa'yo, ni Congressman Puno and the others who are questioning your mental fitness. The burden of proof lies with them. Kung sila yung magsasabi na baliw ako o may problema sa utak ko or I'm mentally unwell, then they are the ones who have to prove it. I'm not the one who have to prove that I am normal. So where is this coming from? Bakit ka naglakas loob na magsalita? Everyone else, di ba, tahimik. And then here comes a Gen Z congressman, suddenly nagsasalita. Saan ba nanggagaling? Saan nanggaling yun? Saan ka nanggaling? Well, President Marcos and Speaker Romualdez are the most powerful people in the Philippines, and I wanted to see personally if I could beat them. That's all. Yun lang. So, yun lang. Nagsalat siya. Gusto niya lang tatalo din ni si Marcos at saka si Romualdez. Grabe motivation yun. Wala kang ibang motivation? Yes, I just wanted to see if I am capable of defeating the Okay. two most powerful people in the Philippines. But what is your I just want to try if I can defeat them. basis for saying na corrupt si Speaker Romualdez, he should step down? Do you have any proof? Do you have any basis? Okay, O, there yan. Tanong ha. Corrupt ba sinabi mo na corrupt si Romualdez? May katibayan ka ba? O, anong sagot niya? are only two sides to this. Firstly, I have some personal knowledge, as I've stated in the previous interview. But even if I were to reveal everything, even if I were to show a whole video of him stealing money, he will not be in prison because he is the cousin of the president. And as you know, with our justice system here, we cannot trust the justice system here. Secondly, there are either two things, two scenarios. Either nagnako siya ng hundreds of billions. So, he's already wrong. Masama na yun, di ba? But correct. Or, hinayaan lang niyang manakaw yung hundreds of billions of flood control projects. So, ibig sabihin, tingnan mo muna, magkaroon siya ng kasalanan ay kung nagnakaw siya. At magkaroon din siya ng kasalanan kung hindi siya nagnakaw, pero hinayaan niyang iba magnakaw. Either way, he should also be investigated, Speaker, if he failed to stop congressmen from stealing hundreds Dahil hindi niya, bigo siya na pigilan ng mga congressmen na magnakaw sa flood control budgets, edi magnanakaw rin siya. of billions under his watch. It's corruption by staying in a position where he could prevent the theft of hundreds of billions and yet choosing to be silent about it. Yun lang ang meron ka against. The fact that Romualdez, namili siya na maging matahimik sa kanya, kaya yan ang isang sa pruweba niya na kung bakit magnanakaw si Romualdez. Well, I have a few more. I'm pretty sure everyone has plenty of things against Speaker Romualdez, but that's what I have for now. And I don't think this issue will take too long. It did take too much longer. There's a very big possibility that it will all end on September 20. Kasi So in a way, nung in-interview siya ni Jessica Sonito, ay hindi pa natanggal si speaker, hindi pa nag-resign. so far ang na-name was Zaldico. But does it stop with Zaldico? It's not stop with Saldico because if Saldico is named, then who else? It can't just be him alone. It's very unlikely that out of 300 people in Congress, only one of them is stealing, right? So, pwede ba kitang tanungin ng diretsahang tanong in Tagalog? So, sa palagay mo, liable o may kasalanan si Speaker Romualdez? Kasi ang nabanggit lang is congressman ko. Yes. Pero imposibleng hindi niya nakita na daang bilyon ang nananakaw sa atin. Tapos, kahit naman wala siyang ninakaw doon, kung hinayaan lang niya, corruption pa rin yun. He still allowed the public funds to be stolen. At it's not just a small one, hindi lang Okay, hinaan natin, bagalan natin konti. Ibig sabihin niya, hinayaan ni Romualdez ang mga pagnanakaw, edi guilty siya. Parang gano'n lang ibig sabihin niya. So, ibig sabihin, dandahanin natin. small pork barrel na 1 million, 2 million yun. It's hundreds of billions. It could have saved thousands, maybe even 1 million lives. Naalala ko, sinabi mo, when your father died, you were the substitute and Dasmariñas, your district, was put under the caretakership ni Speaker Romualdez. And then O yan, nung namatay pala sa tatay niya, dapat sana pala si Kiko Barzaga ang papalit. Pero ang problema lang, hindi na hinayaan ni Romualdez na magkaroon ng eleksyon mabago. Kundi,
mas minabuti ni Romualdez na kunin na ang siya na mag-caretaker na congressman sa Dasmariñas City. Sinabi mo, naglagay ng flood control project dun sa inyo, dati wala namang baha, biglang nabaha. Anong basis mo sa pagsabi mo? Yan ang sinasabi ni Kiko Barsaga na nung naging caretaker congressman si Romualdez sa distrito nila sa Dasmariñas Village. Dati hindi binabaha yung Dasmariñas Village, ngayon binabaha na nung may maraming pinapatupad na flood control project si Romualdez. O yun, paano masasabi natin yan? Good morning, Fermi Pinto Sr. Tommy, para sa akin, ang tapang niya, dinadaan lang sa pang-asar at mataas ang IQ. Tama po kayo, ganun din ang assessment ko, Tommy. Okay. Well, firstly, that's by observation. The city engineer, I talked with the CDRMO and city engineering office, and we noticed significant increase in flooding during 2025. And secondly, ang nakipag-coordinate kay Speaker Romualdez ay si Mayor Jenny Barzaga noon. Kasi noong 2020, mother? yes, who's my mother. Kasi noong 2024, nung namatay si Pangpidi at naging district caretaker si Speaker Romualdez, ako ay kasalukuyang CCL president noon, Cavite Councilors League. So I was an ex-officio board member and the city councilor, so wala akong kinalaman sa flood control project noon. May anomalya ba rin yung flood control project nyo doon? If you look at what has happened and the increase in flooding, then it's possible that there are anomalies, very likely. So, dahil tumaas ang nagkaroon na ng baha, ngayon, it's possible na talagang nagnakaw si Romualdez. Daw ba meow ng meow? Kasi may ligaw sa kosa. Meow! Patay meow meow. Meow! Sabi ni Congresswoman Garin, di ba? Kahapon, sana daw wag ka naman daw meow ng meow. Hindi, pero si Congresswoman, very friendly naman siya. Tingnan mo, simple lang sa tumira kay Congresswoman nga Garin. Nakakatawa ka eh. Seatmate ko siya lagi sa Rules Committee and hindi na ako Rules Committee ngayon, pero seatmate ko siya lagi. Ang gusto niya parating na mensahe si Congresswoman Garin ay may problema, may corruption din sa dingbak siya. O kung paano yung tinari. For all the time. And mukhang happy naman siya doon nung nagmamiyaw kami. Minsan nagmamiyaw din siya sa akin. So siguro medyo na-offend lang siya kasi nasama siya sa video tapos yung mga comments may mga against sa kanya. Dingbak siya. Mga old issues niya. Wala pa ako nun. Siguro high school pa ako, bata pa ako nun. So ano ba itong ginagawa mo dito sa Kongreso? Deliberate ba na you're being a disruptor? O naglalaro ka ba? Nagugulo lang ba? Ano itong play mo na ito? Ano itong laro na ito? If you think about it, if Congress is Pag-isipan mo, sabi niya. evil, and I am disrupting evil, then that means I am good. Diba? sabi tinanong siya, bakit nagugulo ka lang ba dito? Sabi, titignan mo lang ito sa ganitong paraan. Yung mga congressman, tingnan nyo mga evil, di ba? Kung ako nagdi-disrupt sa evil, di ako good. Kung may kasamaan sa Kongreso at dinidisrupt ko yun, edi mabuting tao ako. Ano yung channeling Gen Z? Hindi naman. It's not about age because I believe that there are Gen Zs which aren't very politically interested. Hindi niya namin na Gen Z siya. Kumbaga sa age, it does not refer to age ang pagiging Gen Z. Kasi pag Gen Z ka, parang hindi ka mature. Siya naman mature. So, maturity does not follow with respect to age. Parang ganyan lang ang mga puntos niya. And there are also old people who are very politically progressive. Kaya it's not, there are certain things that come with age and there are certain tendencies for people of different ages. Pero it's not a problem about age. Lahat ng Pilipino ay apektado dito kasi lahat naman tayo pag binaha, mamamatay. Tama. Ang galing sagot. Parang pang Miss Universe eh. Hindi yung problema sa edad. Kung bata ka pa o matanda. Kasi pag magkaroon ng baha, lahat tayo mamamatay. Napaka-Gen Z ng mga meme mo. Ikaw ba gumagawa na? Ako gumagawa nun. Ako lahat Mga gumagawa nun. mimi pala siya, mga Gen Z. Well, may editor ako pero ako yung nagsabi, ganito yun. Tapos ito yung pusa na gamitin mo or medyo mas galit pa dapat yung pusa. Mga ganun. Explain mo nga. Binabase nila sa pusa. Pakinggan niyo. May nagsabi, tapos sabi mo yung isang meme na nakita ko, ano nga yun? Tigilan mo na yung ginagawa mo, tapos sabi mo, ano bang ginagawa ng Kongreso, nagnanakaw, parang ganun. Oo. Ano yun? Hindi, yun yung hindi yun yung gawain ng normal na congressman. Kasi parang sabi na parang, oy, abnoy yan. Bakit nung ginagawa niya? Hindi yan yung gawain ng mga normal. Binas siya. Hoy, bakit mo ginagawa yan? Hindi yung gawain ng normal na congressman. Yun ang nagbas sa kanya. Tingnan niyo kung anong sagot niya. Kasi ang response ko naman yun kay Kong Ferrer of Gentry. Ang response ko naman sa kanya, ano gawain ng mga normal na congressman? Magnakaw? Sinagot niya pala. Binas niya pala siya ni Congressman Ferrer ng
ng General Trias. Sinagot niya, bakit? Ano ba gagawin ng normal congressman? Magnakaw? Kasi yun naman talaga yung ginagawa ng mga congressman. So, kung ang normal na gawain nila ay magnakaw, edi mas good ako na hindi ako normal. Diba? Ilan na ba Tapos yung ginawa ganda mo? na hindi siya normal. Ano ba, total? Hundreds. Thousands? Oo. Ano Kasi dati pa, nung konselto lang ako, mga first term, second term, nagagano na ako eh. Pero dati, ang mga kinaway ko lang, parang nagre-response lang ako sa mga bashers ko. So ngayon, yung mga bashers ko, naging congressman na, naging senator na, kaya it's the same. I treat everyone. Sa ngayon, ang baser niyo, congressman tsaka senatora. Kaya pag tinanong siya, bakit hindi gawain ng normal na congressman ginagawa mo? Bakit? Ano bang gawain ng normal na congressman? Yung magnakaw? Equally. Buti kinakausap ka pa dito ng mga congressman. Oh, I still have plenty of friends here. I made friends here before, and I don't think that the difference in our political beliefs should stop us from being friends. Pero ito pala, nakita ko yung litrato. They have an issue dun sa mga lewd photos mo raw, na may mga babae daw ba na nagay yung hita niya sa leeg mo o legs niya sa leeg mo. And then marami ka ring pinakitang mga karangyaan ng iyong lifestyle. Yes. So sinasabi nila, nepo baby ka rin. Nepo baby Inamin niya. ako. Nepo baby ako. Kami ako. Kasi if Nepo baby is like someone who's a son of a congressman or of a mayor or part of a political family, then by all means, I am a Nepo baby by that definition. So I don't reject that. O, pero bakit ka nga nagpapakita ng mga karangyaan? Congressman ka. That's being insensitive. I think that's the issue dito sa mga nepo baby, di ba? Insensitive, and pinapakita nila yung luxury items nila na malamang galing sa hindi tamang gawain. So you're bunched together with them. You don't mind? That's okay. Firstly, it's not a luxury kasi yung mga nag-headlock na sa akin na babae, ano yun, yung sa cosplay event yun, tapos kasama yun sa mga fan service nila. Like, pwede kang magpa-picture sa kanila na nakaganon, tapos bibigyan mo ng mga 100 pesos, ganon. Para mga content creators din, alam mo yung mga content creators na kailangan mo magbigay ng mga 50 pesos, 100 pesos para magpa-picture. Sila ganon din, pero parang magaganon sila para mas. So hindi lewd photo yon. Well, I mean, it is a lewd photo, but it's part of the cosplay culture. And ganun din naman talaga kasi pinayagan naman sa SMX. The venue was SMX, and if it is completely legal there, then I don't think there's any ethical problems involved. If the tables are turned against you because you admitted na nepo baby ka, ano isasagot mo? Malinis ka ba, Congressman Barzaga? Well, Na may karapatan ka bang manghusga kung sinong mga hindi malinis at kung sino yung mga dapat mapatalsik? Ikaw ba malinis ka, coming from a political family too? Well, Nalinis ka ba? depends on what you define as clean. Me, I have not been involved in any cases. Well, until now, kasi may mga kakasuhan. Kasi bata ka pa. Bago ka Sabi, hindi pa ako nagkaroon kasi, pero sagot na ni Jessica, bata ka pa kasi. pa sa politika. Well, maybe by the time I become corrupt, people can start speaking up against me. But right now, I'm still young. Wala pang kaso. Enjoy muna. Abang bata pa siya, wala pa siya kaso, enjoy mo na. Pero by the time magtanda na siya, marami na siyang kaso. Ibang sitwasyon. Nung maipapangako mo. Kasi when people see legislators like yourselves, syempre may mga naaasar, pero meron ding mga sabi, ayan mga bata, dapat sila na, baka sila na. People put their hopes on young legislators like yourselves, na baka kayo ang magpapabago ng takbo ng politika dito sa ating bayan. Ano masasabi mo doon? I promise to always be myself, whether for good or evil. Do you promise not to steal? Huwag ka rin mangkukurakot? Tingnan mo sagot niya. Mangangako ka ba na hindi ka magnanakaw? Tingnan mo sagot niya, napaka-genius na sagot. Wala mang congressman na hindi magsasabi na yes doon. Diba? Sabi niya, walang congressman nagsasabi ng yes or no doon. I promise that I would not steal. Would you believe me? Sabi niya, kung mangako ba ako na hindi magnakaw, mananiwala ka ba sa akin? We will see. We will see. We will Okay, see. yun yung sagot. Yan ang sagot ko, we will see. Yun yung sagot ko. We will Sisingilin ka namin balang araw. Yes, and I hope you do the same to all my fellow congressmen and all other public officials. Sabi, sana gagawin mo rin sa ibang congressman, dito lang sa akin. Pero hindi mo maipangako. Yun ang camera, oh. Hindi, wala akong ipapangako because we don't know what might happen in the future, and I strongly disagree with relying on the promises of public officials. You can only trust in them going after their personal interests and not in them promising to do what is good. Sabi ni Grabe. Tama no, tamang talin na nga, sabi niya. Maasahan mo lang daw mga kahit sinong congressman, sabi niya. Pag tinanong mo tungkol sa personal interest. Pero sa iba hindi. na DDS ka raw. DDS ka raw. DDS na siya. Duterte supporter ka daw. Actually, may nagtanong na sa akin yan, and as I have said, parang 50-50 ako dyan since the previous election noong 2025, ang Duterte senators na sumuporta sa akin, I see Senator Bongo at si Senator Marcoleta lang, while the rest of the DDS, they actually campaigned with my enemy, with our political enemies.
Kaya like there are some Duterte senators I support and some that I still am not too sure about. You were NUP, di ba? So Yes, you was were with the NUP. BBM Sara Duterte team, tama ba? Yes, but my father was Lenny. Pero umalis ka na ngayon. When you spoke out, umalis ka sa NUP, tama ba? Yes. No, I left a few minutes. I left about an hour or two before I spoke out. Na umalis mo na siya sa partido inyo, ano raga bago siya salita. So, talagang plano niya na talaga magsalita. So anong status mo ngayon? Independent. Independent. May pahaging ka rin daw kay Presidente Yes. sa isang meme. Explain. Okay, una sa lahat, ang kalaban ko talaga ay si Martin Romualdez kasi siya yung siya yung doon nag-umpisa lahat ng mga issue ko. Tapos si BBM naman, nisip ko, oy, baka protektahan niya si Romualdez. So kinalaban ko na din si BBM. Yun lang, kaya may mga mix din na. So ngayon, since wala na si Romualdez, kalaban ko na rin si BBM kasi like, nag-umpisa na yung away namin, hindi naman na pwedeng sabihin na, oy, stop na tayo. At may mga kaso din ako, so just go with the flow. Isa ka lang ba na Gen Z na congressman? O Hindi, meron madami pang, well, hindi ko alam kung madami pang iba. Kasi yung Gen Z, until 1990, ano sila? 1995. Oo. So ilang taon? Oo. 5 and above. So pasok ka, di ba? Pasok ka sa banga. Parang mga 3 lang kami doon. Ang isa doon, yung anak ni Martin Romualdez. Si, ano yung pangalan nun? Yung anak ni Yes, Martin. yes. Oo. What's his name? Wait, alam ko. Si, Whoever. Eh hindi, alam ko, wait hindi lang. sasali sa'yo yun. Syempre, hindi Hindi sasali sa sasali. akin Yung yan. isa. Hindi, malay mo, sumali sa akin yan. Kasi ako naman, I go against what my parents want sometimes because that's what it means to be your own person. So, kung sumali sa akin siya, I will welcome him. 5 questions, Congressman Barzaga. Yes or no or maybe. Una, dapat bang ipagbawal ang mga political dynasty sa Pilipinas? Maybe. Kasi, firstly, check muna natin kung ano yung magiging definition ng political dynasties because there are plenty of very different definitions of political dynasties. And depending on that, dun yung magiging sagot ko. Okay. Second question. Sang-ayon ba kayo na tanggalin ang confidential funds sa Office of the Vice President? And siguro para din sa ibang mga opisina pa. Yung confidential funds issue, mga 2022, 2023 pa yan. At during that time, local official pa lang ako, so wala akong masyadong alam dyan. But Yes My or no or maybe? my opinion, no, but confidential funds usage must be investigated. Okay. Question number 3, dapat bang magkaroon ng mas malaking participation o responsibilidad ng mga kabataan sa pambansang polisiya kahit mas kaunti ang kanilang karanasan, lalo na sa traditional politics? Maybe, kasi kung tama naman ang ginagawa ng gobyerno natin, pwedeng mag-focus ang kabataan sa schools, sa sports, enjoying their youth while the government does its job. Pero ang magiging problema ngayon, ang daming problema sa gobyerno na kailangan maging active na ang kabataan. But in an ideal society, the youth should not be worried about their government status. Naniniwala ba kayo na ang mga anak ng mga politiko o yung mga tinatawag na nepo babies ay maari pang magsilbi ng tapat sa gobyerno? O yun. Yes or no or maybe? Yes. Kasi pag tiningnan natin kung anong ginagawa ng mga nepo babies, 'di ba, bumibili sila ng mga expensive cars or expensive na mga relo. Ginagawa nila 'yun para sa social validation. Gusto nila na isipin ng mga kaibigan nila na, "Oy, ang galing nun." Ang pwede nating gawin is baguhin yung image ng social validation. So ang inisip nila, mas cool na may magandang relo ka. What if gawin nating ang cool ay yung mga tumutulong sa kapwang Pilipino o yung mga tumutulong sa mga mahihirap? What if we change the system to value charity over flexing? Okay. Last question. Sang-ayon ba kayo na sapat na ang kasalukuyang mekanismo ng Kongreso para bantayan at pigilan ang katiwalian sa paggamit ng pondo? Ako lang pa. No. Alam naman natin yung Congress. No, hindi sapat yan. Hindi ba natin pwedeng i-envision ang isang gobyerno, lalo na ang Kongreso, na walang bahid ng kurakot o anomalya? No, tinan mo sagot niya. If Pakinggan. Singapore cannot make a perfect government, then what hope do we have? Kung hindi kaya ng Singapore magkaroon ng perfectong gobyerno, paano pa tayo Pilipinas? Ang sagot ni Jessica Reacson, ano kaya, masyado mo naman kami, Masakit naman nun. I mean, ganun talaga. Tingnan mo, ang ganda-ganda na sa mga, Ganun yung naman mga talaga ang realidad. European governments in Singapore. Pero kahit pa paano, may konting corruption pa rin doon. Sa atin, parang alam mo yung stage 1 lang yung cancer nila. Sa atin, stage 4 na. Tapos may tuberculosis pa. Tapos may heart condition pa. Ganun kalala ang sakit ng Pilipinas. Tapos putol pa yung paa. Tapos may diabetes pa. Tapos kailangan pa magpa-dialysis. Napakamalas naman natin. Basta ganun ang sitwasyon natin, but we can, well, pag ganun yung pasyente, wala nang pag-asa yun. Pero our government has a chance. Yun yung, So anong ginagawa ng mga congressman na bata
na Gen Z na katulad mo sa gobyernong ganito? Wala, chill lang lahat ng mga, yung mga iba takot sila madamay sa issue. May mga kausap kong mga similar age sa akin, pero lahat sila sinasabi na, oy, baka madamay kami, baka maubusan yung budget namin sa distrito, baka makapakulong, mamatay kami. And that's a system. We can't fight Marcos and Romualdez without risking our lives. Yeah, hindi ka natin kayang labanan si Marcos Romualdez, watsawa na hindi natin nilagay sa balag na kalanganin ng ating buhay. Ganun sabi sa Tagalog. Wala ka man lang bang matalinhagang sasabihin sa mga nangangarap na sana bumuti naman ang ating lipunan? Kiko Bersaga for speaker. Bukan nyo lang, I promise. Kahit isang buwan lang. Huwag naman mga 1 month. Kailangan ko pang... Subukan nyo ko kahit kailangan buwan mong na speaker. Totoo ba yun? Na pumasok ka daw, totoo ba yun na weirdan sila sa'yo eh? Pumasok ka sa opisina daw ng speaker kahapon and then you pronounced yourself na, tatakbo ako for speaker. Oo, Weirdan sila sa'yo doon. Hindi yun kahapon kasi parang, hindi, nung Lunes ba yun? Lunes yun. Ang sabi ko, kasi nakita ko na marami nang nagsasabi sa akin na Speaker Romualdez will resign. So, isipin ko, oy, baka kailangan ng bagong speaker at sino pa ang mas eligible kaysa sa akin kasi ako yung tumalo kay Romualdez. Edi syempre, by manner of succession, I beat him in a fair trial by combat. I should become the new speaker, di ba? Di ba ganun yun? Pero hindi naman ganun ang politika sa totoong buhay, di ba? But like, if I could beat him, then that means I'm competent enough to do his job. Okay, I'll leave it at that. Yes. Thank you. Maraming you. salamat. Thank you very much. Thank you. Thank you. Ang tayo ng bata ito. Mr. Alcantara, you proceed with your statement. So, yan Nakikita nyo, natutuwa ako sa sagot niya. Okay. So, it's up to you now to judge this boy kung whatever he is, whatever you can see in him. But I see this boy will be shining 10 years from now. Okay? Okay, hanggang dyan na muna tayo. At shout out talaga lahat sa Ronel Bombits. May tama daw ito, meow, meow, meow. Tommy, may mga sense of humor siya magsasalita kumpara kay Martin Tabalusos. Si Tabalusos pag magsalita pang durubo. Rodi Besas, I salute you, Kong Barsaga. May talino at you're one of a kind. Tama, one of a kind siya. See you soon for the Senate, to be a Senate candidate. Magiging bata pa lang kasi. So, 35 kasi minimum age to become a congressman. Dapat 16 years pa kailangan para mabilis sa tumakbo congressman. So, Amel Buti Talib, alam mo, alaikum salam. Tol, wala nang Pinas, di na kaya ang stage 4 cancer, hiwalay na lang kami sa Mindanao. Allahu Akbar. Talaga ikaw. Parang ikaw magugulong lang. Rene Garbon or our newest Philippine hero, Mr. Kiko Barsaga. Super Kiko, yan. Abis Dia. He has a pure heart. Danilo Thailand, naimbang gabigat. The Indian Doctor, Atty. Toto Kausing. Tami-tami, para sa akin, ang tapang niya, dinadaan niya lang sa pang-asar at mataas ang IQ niya. Genius po ang tingin ko sa kanya. Pastor Rodi Rabi, Conrado Alipio, Enjola, maayong buntag, maayong aga, maray na aga, tapos, ano pa? Okay, masanto siya kabuwasan. Maray na may naat. Ano pa? Sa mga Sambuangueño, buenos dias, mi amigos, amigas in La Zamboanga Hermosa. Hanggang dyan lang po tayo at paki-like, paki-share at yung mga team replay, please do not skip my ads para makatulong naman kayo sa akin. Kung Barsaga, very bright, sabi ni Bobby Cortez. That is true and that is the correct